Campers, punta na sa town hall! Patutugin mo na nga yan. It's the best day of my life. My life. Uy! Uy! Sorry. Ah, Nag-press pa kasi ako. Okay lang, meron pa naman. Nung narinig ko nang kumanta ka, grabe nang kinig ako. Oo. Patay ka naman, di ba? Okay. Effective. Hello, Netizens! Welcome home! Here, we offer a safe space for everyone. We can talk about anything under the sun. At sa usapang ito, bidang Diyos at ang kabataan. Kaya sa mga youth and young at heart dyan, We welcome you to How How are you? The podcast! Grabe, after so long, ilang months, weeks, Mm-mm. bago tayo nagkaroon ulit ng third episode, bibitawang pa naman. Totoo. Ano ba yung mga magiging topic natin ngayong podcast na to? Ano nga ba, Pete? Balita ko magiging trending to ngayong July eh. Dahil activity to ng youth. At dahil activity to ng youth, talaga nga namang prepared ang ating bawat feasts. And alam ko itong activity na to, punong-puno to ng energy ng kabataan. At talagang yayanig to. Huwag na natin sila, So, oo na, ano na nga. Sila. yung magiging topic natin ngayong podcast is Camp Kalye. Camp, Kalye. kalye. Ano yan magka-camp sila sa kalye? Alam mo ba yung, disclosure disclaimer lang, yung kalye natin is C-A-L-Y-E. Tinurn niya yung K into To C. see, meaning, choose a life you'll embrace. Pero ang tanong ko, Tin, bakit nga ba choose a life you'll embrace? Yung Salamat meaning sa katanungan na yan, Peter, no? Oo, Pero sige. base sa aking research, Oo. no, I've seen this post last year of Kuya Paolo. Shout out kay Kuya Pao Galia. Ito yung pinaka-history talaga ng Camp Kalye. Nagkaroon sila ng parang event. They thought of an event, a very cool event, where they should help the youth choose a life that in all these crossroads, they gonna help the youth to choose a life with God. Tapos diba ang crossroads, pag dinrawing mo siya, parang pa-letter Y, kasi iba-iba siya eh. Oo. Tapos yung Y represents the youth. At Oo. ang road, kung tinagalog mo, ay kalye. So anumang road, anuman yung daan na itatahak mo, you're gonna choose a life you'll embrace at sana yung life na yun ay nandun sa gitna si God. Kaya rin talaga pinili natin tong topic na Camp Kalye. Kasi malay mo. Youth Can relate! Grabe, nakakilig naman yun. Ayun na nga. Okay. At dahil pag-uusapan natin ang Camp Kalye, Oo. meron tayong guest na first experience niya was last year. But Last you year know, lang. yes, last year lang, Pete's, but there's a twist in it. Dahil pagkasilang niya pa lang, baby pa lang siya, naka-attend na siya ng camp. So, naka-attend na siya ng iba't ibang season. Pero as parang observer lang. Yes, observer. Bata pa lang, observer na siya. Pero last year, dito na siya naka-attend. At hindi na natin, di ba, papatagalin. Hindi na papatagalin. Let us all welcome our big surprise to you. At dahil matagal na walang podcast, deserve niyo ang ating big surprise. Let us all welcome Isaiah! Sorry to late. Okay lang. Kumain pa yan. At Ayan. ayun ka na nga, pag-uusapan natin ay Camp Kalye. At anong suot mong shirt? Ano? Ito yung bagong, Parang sikip ah. ito ang bagong last year pala na camp shirt. Talikod ka nga. Pakita mo nga. Ayan, ganyan ka lang. Interviewin ka naman. Choose a life you'll You'll embrace. embrace. So, dahil itong season talaga, pag summer, di ba? Very camp season. Tapos, pero before camp, tuwing summer, how do you spend your summer before camp came into your lives? Siguro, mauna ka na, Peter. Sige. So, before camp, feeling ko typical lang yung yung summer vacation ko. Hindi kami regularly summer na uma-attend ng mga beach na site, pupunta sa mga beach or sa mga kung saan. Usually, sa bahay lang. Computer games, cellphone games, bisita sa mag-ana. And then, maghihintay lang ng matagal na panahon na tambay sa bahay.
Sarap nun. Spending parang slow afternoon, no? Oo. Oo. Tapos Eh, ako naman. I guess pa tayo. Ikaw, how do you spend your summer? Ay, hindi ako muna. Ako nauna sa iyo eh. Kasi Oo. kami, no, nung wala pa siya. Mm-mm. By the way, sa ating mga youthizens, no, Mm. kapatid ko po siya. Siya po yung nawawala namin kapatid nung 5 taon nakalipas. Tapos nakita po namin nung sa kusina, kumakain. Nandun lang pala. Yes. Nandun lang pala. Joke lang. Ayan, I'm older than Isaiah. So, before nun, kasi wala pa siya, how do we spend our summer? Mm-mm. Ano kami, nagbabomba kami ng balon, ng swimming pool. Sa garahe, ganyan. Alam namin pag summer na, pag ganun na, tapos pag akit namin, antok-antok kami. Pero, may twist pa yun, may cable kasi kami noon. Naku, nagda-WWE kami. Daganan kami ng kuya ko. Kasi ay sa swimming pool. Hindi, doon na kami sa taas. Tapos magano kami RKO, ganun, daganan talaga. Grabe. Oo, ang pinaka sa baba nun, si Isaac, ako, tapos si Kuya. Ganon, tapos talaga, ganon. Bawa naman siya. Alam namin summer pag ganun na yung ganap natin. So, yun, swimming, kain, halo-halo, WWE, ganun talaga. Yan. Ayun. Ganun. Ikaw, paano mo sinispend yung summer mo? Parang sa akin nag-tutor ako. Oo, Parang mag-tutor ka. nag-summer class. Saan nagka-summer class? Sa Lourdes School. Of Mandaluya. Yes. Ano nang ginagawa mo aside from tutor? Actually, tambay lang sa bahay, laro. Ano nilalaro mo? Ano? Games! Games daw? Games. Ano mga games? Mga cellphone games. Okay. Hindi ka na kaya ng co-host ko dito. Parang may memory siya na hindi niya sinishare sa akin. Kaya siya lang yung natatawa. Pag po naiyak din ako. Ayun. So ngayon, tapos na tayo kung paano mo sinispend yung Summer. summer. At dahil ngayong mafe-feel mo nga rin yung summer kasi pawis ka. Lamig. Dahil ngayon naman, since nasa usapang camp na tayo and very different kasi nung dumating yung camp sa buhay natin. Ngayon nag-camp ka before you join. Syempre may nag-invite sa'yo, sa inyo. Sa case mo ba, who invited you to join camp? For me, parang yung dahil ayoko na maging nag-observe lang sa kanila. Parang gusto ko mag-join. Kaya ako pilit yung sarili ko. How old were you ba when you attended the first camp, if you remember? Parang 7 years old. 7 years old or 8 years old? 7, 8 years old? Hindi, yung first cup mo talaga na official. Official. Ilan taong ka na? 13 years old. 13, 13. Was last year. Last year yun. Pero umattend siya, lipad pa lang. So that was 2013. Talagang registered siya nun? Sa Registered Lipad? voter to. Okay. Hindi, ano lang. Dali-dali lang ng mama. Okay. Okay, ikaw naman, Peter. Who invited you sa camp? Actually, wala naman talagang point person na nag-invite sa akin. Kasi, big thing yung camp sa feast. So, Naramdaman mo? Paano mo na-feel na parang, kaya na ba sinasabi yun na parang big thing, big event siya ng youth? Kasi paano mo na-feel? na-feel ko kasi, before pa lang camp, may event na. Pre-camp, may pre-camp, may fundraising. Ang daming activity before camp para i-prepare yung bata or yung finances for the camp. So sabi ko, ito lang yung event ng youth na parang kailangan mong mag-fundraising, di ba? Kasi usually, kaya naman na ng mga pera natin, yung mga, youth, anong tawag na? Hangout, mga ganun, kaya pa. Pero yung camp, talagang all throughout the month, nagpa-fundraise. So kaya ako nasasabing big thing siya. Actually, big thing din talaga kasi isipin mo for 3 to 4 days. Sa case ko kasi, when I attended the camp, originally, that was only 3 days. Tapos nangyari nung 4. So, 4 days or 3 days ka mahihiwalay sa bahay na nasa ibang lugar ka. Tapos yung kasalamuha mo ay ibang tao. Talagang parang, paano kaya makakasundo? Diba? Parang very challenge. Lalo na yung sa case niya kasi yung kanya,
district, tapos may kasama pang ibang district. Sa Ah, amin kasi noon, ganyan din naman, ibang-ibang district. Pero nung kami na yung nag-head, Rizal district Rizal lang, So parang magkakakilala. yan din yung na. una ko, yung parang Rizal lang na, ano yun, Ayun. nakikita natin siya pag youth hangout. Di ba, dumadalaw dito yung, for example, Antipolo, Yeah. yung Binangona, nandito sila. Ikaw naman. Nag-invite sa akin. Oo, paano ang una mong camp? Kasi una kong camp ito, 2009. May nakakaalala mo ako. No God, no glory. May nakakaalala mo ba? Sa Campo Trexo. 2009 siya. Tapos, ang nag-invite talaga sa akin, sa amin. Kasi from the very start, kami na ni Kuya magkasama. So, nung na-invite si Kuya, parang syempre, parang kumaga +1. So, join na rin ako. Parang feeling ko si Dad. Si Dad talaga yung nag-push sa amin to join the Camp Calye noon. Kasi I think he was the youth head ng Rizal. Tapos parang, isali niyo na yan, ganyan. So, yun yung first encounter ko of camp sa Campo Trexo. Tapos, grabe, medyo iba yung feels nung time na yun. Parang, ba't sila nag-iiyakan? Ganyan. Parang, bakit? Yes, parang, at the end, tapos medyo talaga, wala naman ko issue sa parents ko. Pero after nun, parang, mahal na mahal kita, tayo, mahal na mahal kita na. Parang na-hype yung pagmamahal mo yung sa... may dumaan ka na, mamahalin kita. Kumbaga, parang ang tawag doon, yung parang on fire. On fire ka On-fire ka talaga, after on ng fire. camp. That's really good. Kasi may part pa, I don't wanna spoil them, pero basta iba yung camp. And if I were to describe Camp Calye in one word, it's really life-changing. Pero may dash eh. So, one lang. So, very life-changing siya. Ikaw, how do you... sige, I'll give you time. Si Kuya Peter mo muna. Siguro kung ako talaga encounter. Wow, yes. To share lang rin yung experience ko dun, no? Kasi, nung unang camp, siguro yung una and second camp, talagang yung highlight nun talaga para sa akin, is yung... Kasi kung sa totoo lang, yung mga to, tatagal lang sa akin yan ng mga 2 months, 3 months. Ngayon, nakalimutan ko na ito. Yeah. Pero yung highlight talaga nun is yung experience ko with the youth. Experience ko on how I feel Jesus at that moment. Yung mga pinagagawa namin talaga ng time na yun. Nung Rizal District pa lang, talaga naalala ko yung bonfire, kung gaano kasi nag-iikutan, yung mga ganon, and yung magkaasama kayo nagti-team building, yung friendship na nabuo nyo doon sa mismong camp na yon. And then last time kasi, may bagong nadagdag na talaga namang Ganyan talaga. Yung experience na, wow. Isa doon yung, syempre may mass, yung exposition. Tapos, di ba, hindi naman nawawala yung one-on-one, yung prayer. Yes. Pero ito kasi yung prayer last year is more on maramihan na, sama-sama. And meron akong camper na deaf siya. Actually, sa grupo namin pala sa camp, maraming deaf kasi yun yung na facilitator kasi ako last year. So, may part sa camp na ipagpe-pray ko yung deaf. Ako pa naman, hindi, ganun. I mean, alam mo yun, kapag pinagpe-pray na kasi yung mga camper dun sa place, sa camp, maririnig mo, talagang very umiiyak. Oo, umiiyak. So, ako naman kasi hindi ako yung pagsasalita ko, hindi yung parang touchy na pero, yung pagpa-pray ko sa'yo, buong puso yun. Pero, hindi ako yung, alam mo na yun, yung tono ko. So, I prayed for them. And then, after nun, nag-share na, kasi after ng prayer, pag-pray, mag-share yung mga pinag-pray. And then nag-isa-isa na silang tayo, pinag-pray na yung iba. Tapos yung camper ko, nag-share din siya, deaf siya. Ngayon, ang isa sa mga memorable, at saka kinalibutan, ang tawag? Kinilabutan ako. Yung sabi niya na, habang pinag-pray daw siya, though hindi niya naririnig, parang niya naiintindihan. Alam mo yun? So parang, naiyak ako kasi, even the deaf can experience God's love. Yeah, and na-encounter niya through you. Oh, when yeah. There's really a miracle. Yeah. Na-humble ako nung moment na yun, sa totoo lang. Yeah. Yun yung great experience ko talaga sa camp. Encounter. Mamaya explain ko yung life-changing, pero feeling ko kasi ready na. Ready na rin si Ikaw, kung
describe mo ang camp. One word. Helpful. Helpful. Helpful, how? Kasi it makes me mas closer kay God. Mhm. Mas parang dati hindi naman ako doon. Wala akong alam doon, About? God. Pero nung sumali ako sa camp, Uh-uh. it makes me know about God and make me closer. Actually, alam mo, Ah. parang feeling ko nalimutan lang ni Saya. Pero right after the camp last year, nung time na uwi, tayo rin tayo- magkakasama nun eh. So, ayan. Drive na tayo. Tapos hindi ka matigil kakasalita nun eh. Siyempre kami, pagod na kami. Pasensya na, Kailangan matanda. na bibig eh. Ano yung, kung i-relieve natin, re-enact natin, ano yung kinukwento mo nun? Yung kung bakit nag-worship, kung bakit parang yung pagtataas yun sa kamay, tsaka yung bakit umiiyak yung ibang observance nung dati, nung di pa ako camper. Parang nalaman ko lahat kung anong reason ng lahat na yun. Lalo na yung sa worship, hindi pa lang, parang enjoy lang. May lesson din kung makukuha doon. Katulad ng lesson natin kanina is about feelings. Yung anger, emotions. Yun. Parang every natin, worship, may lesson din makukuha. And lalo na yung pag-raise us, feel mo yung great, praise ni Jesus sa atin, yung loved. Tsaka yung bakit umiiyak yung mga ibang campers, kasi Iba ikaw din eh. na-feel nila. That's why. That's why Camp Cali is very Helpful. Alam mo, parang nai-realize ko parang may something na parang eye-opener siya kay Sana. Yung dati na, ba't yung ginagawa ng mga camper yun? Yung ngayon na na-experience niya, doon niya na-realize. Doon pala makukuha sa definition. Kala mo wala yung guest na doon nakuha yung... Hindi, kaya siguro yung definition niya of camp is really helpful. That made him help to realize ba't ginagawa yung camp, bakit nag-worship. And you get to get the point of view of 13? 14 years. 14-year-old, diba? So, Thank you. thank you kayo. Next. To share lang rin, no? After nung camp, nung mga, di ba, syempre, after ng camp, balik na ako every Sunday sa feast. Alam mo, ilang Sunday ata na nagkikwento siya about sa So, alam mo, nakita ko sa kanya, wow, kahit pa paano na-move si Yes. Isaiah. So, talaga siya? Very Helpful. lalo na ngayon, parang it was because of camp na yung moving or turning point niya to join the ministry, to join dance, to join the youth. Kasi before naman, nag-join siya, but I think, Yung... Parang mga mudslide lang. Line. pero now, Todo lahat. Wow! Todo lahat. wala. And yun yung sinasabi kong life-changing siya. Kasi isipin mo, I joined 2009. You joined what year? 20 elements yun 18. 18 ata. 18. You joined 2023. So parang, how many years go, Pits? Mathematician ka. Basta, isipin mo, 15 years, pero yung effect ng camp is really life-changing. I started being a camper to facilitator, to being a servant. Tapos, last year kasi, there's a call or there's a need ng facilitator. So, after so long of being a servant, I was called to be a facilitator. Parang nalimutan ko. Pero alam mo yun, God will really equip you kung saan ka man tatawagin. And that's really life-changing. Kasi, di ba, every season of camp is really unique. It's an encounter and a very helpful. So, with that, talagang life-changing siya sa isang youth. Alam mo, sa totoo lang, to be honest, kasi naranasan ko pa lang is camper and facilitator. Pero, witness din ako, na-observe ko din na whatever reason, kung bakit ka na doon, camper man, facilitator man, servant ka man doon, ikaw man yung organizer doon, parent ka man doon, yung camp na yun, kasi ang purpose nun para ma-encounter mo si Jesus, mangyayari at mangyayari yun eh. Yes. Hindi, kahit camper ka pa, kahit facilitator ka pa, akala mo ikaw lang yung nag-ayos, pero
ikaw din may encounter mo rin si Jesus. Honestly, regardless of role, ay, yeah. God is present. Mm-mm. Kahit tawag mo dito, kahit may tawag na PA ka, taga-ayos ka, or what's Tagaluto. Tagaluto ka, Mm. God will really move. Ikaw, yung experience mo nung camp last year, nung 2023, how do you feel God's presence? Paano na-touch ng camp yung puso mo? Di kami nagka-bonfire eh. Mhm. Di ko lang tawag dun eh. Exposition. Oh, Exposition. Yung Exposition. 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 Yun yung nag-feel sa akin. Kasi na-feel Iba ko. talaga. Sige. Yung feeling, touch ni God sa akin. Pwede ba akong mag-share ng something? May time nung camp, kaming tatlong magkakapatid, magkakasama. Wala kasi Isaac nun eh. Pero, ano yan, for the habit ko talaga siya. Pero I want to ask if you're comfortable. Ano yung parang pinaka-moving point mo? Why did you cry? Anong night yun? Second Second date na. Second Oo. day. And yung kaya ako umiyak nun kasi yung presence and love na binigay sa akin ni God na feel ko. Yung parang hug niya ako, he's giving me all na yung kakaya niya. Tsaka lalo na yung mga ibang campers na hinag din ako, parang tapos bigla mo niyakap din. Oo. Parang I feel loved. Wow. Nung day na yun. Talikod ka nga. Kapit ka. Maganda siya. Ganito. Oo. Parang yun yung ano niya. Ganun ko na-feel. Naalala ko yung sabi mo, yung doktor yung Nagpapayak nagpapaiyak. sa amin. Ano, bakit? May sinabi siya story about his father yata or mother. Kasi nung may busy siya sa work, yung walang kasama yung father niya. Naalala niya yung talk day. Oo. Hindi. Wala kayo nun kasi first day yun eh. First day pala. Naiyak kasi ako kasi parang wala siya nung namatay yung dad niya. Parang walang kasama yung tatay niya. Parang lahat ng mga kapatid niya busy sa work, walang nag-aasikaso sa daddy niya. Parang na-touch ako. Parang ang Hindi namatay yung daddy niya. Hindi, ang hirap noon. Nung parang hindi mo narinig yung last word na sasabihin niya sa'yo. Parang ang hirap. Parang struggle sa kanya yun. Kaya ako napaiyak doon. So that's when you realize na, Always love your parents. Whoa. ma, dad, How about How your about- sister? And your family na Yeah, lang. lahat na. Lahat na. will you follow your Dad and mom. and Sister. Ate. so now sa present, kasi 'di ba we're talking about Camp Calye, choosing a life you'll embrace. Talagang hindi na tayo sa point na Camp Calye is an encounter. Camp Calye is helpful. Camp Calye is life-changing. So now, after we attended camp, what is the life you are embracing now? Where we now go here sa present. Siguro ako, actually, yung camp kasi, hindi yun yung first encounter ko with God. But it helps sa encounter. It reminds Kasi me. nga, Oo. Kasi nga helpful. Kasi helpful. Kasi helpful. Pero, yung encounter ko with God na yun, alam mo yun, hindi mo masabi na alam mo na lahat eh. Hindi mo masabi na na-experience mo na lahat. Kasi parang every camp, siguro unique siya. So I agree. Unique so, siya. so May much. something na tinuturo sa'yo. May makikita at makikita ka. Talagang encounter siya with God again and again. Pero iba. Iba pa din. May Iba ibang pa din. lesson. Oo. May ibang lesson pa rin. Siguro, yung ini-embrace ko ngayon, after nung mga camp na yun, ng mga activities ng youth, activities ng feast, siguro, yung pagmamahal. Ayun. Alam mo, parang cheesy or whatsoever, pero iba na yung ano eh. Not at all. Parang iba na yung definition ng pagmamahal sa akin. Like, yung ine-embrace ko na ngayon is yung pagmamahal, yung joy, at saka yung suffering na nakasunod dun sa dalawang yun. Yes. Alam mo yun? Kasi inevitable eh. I mean, wow! Inevitable. Yung love, yung suffering, yung love and joy, laging may kasunod talaga yung suffering. Yes. Pero,
nandun pa rin yung peace. Alam mo yun? So, yun na yung mga bagay na ini-embrace ko ngayon. Hindi ko sasabing madali. Pero yun yung masaya akong ini-embrace ko ngayon. So, I continue to serve sa feast. I continue to engage with the youth. I continue to attend every Sunday sa Mass. And kahit pa paano yung mga, kung anong meron talents and skill ako, sige, ibibigay ko. Ito yun. Parang gano'n. Yun yung ini-embrace ko ngayon. I'm not perfect, pero Mukhang ganun naman. Okay lang. yun yung yung binibigay ko. Ikaw. Ano yung niyayakap mo ngayon? Ang ganda sa'yo. Naiyak ko yung pagmamahal, yung kasiyahan, at yung kasunod dun yung sakripisyo, at yung kapayapaan. Sa akin, parang the life that I am embracing now is really the different version of me where God loved me more and more. Yeah. I don't wanna cry, but really, after how so many years, parang, it was calm. Darla. Naiyak siya. It was camp that really changed me so much. Parang dun ko na-realize who I really am as his daughter, as a sister. Matcha-challenge ko talaga dun Kasi syempre I experience yung mag-organize ka talaga. Tapos it will really test you mentally, emotionally, physically, even spiritually, sobrang dami naming napagdaanan. But that made me love the version of who I am because God loved me. Dun sa different version, 2009 man yan, 2010 man yan, 2020. Grabe, basta it was really, I loved myself more. Doon naging secure yung pagmamahal ko sa sarili ko. Nung naging confident na ako mahalin sarili ko, mas naging confident na ako magmahal ng tao, ng mga kapatid ko, mas ready na ako mag-serve because I am secure with His love. True. Sobrang life-changing. Life-changing. Sabi nga, Happy Nagbayad na ako ng guest. Anyway, ikaw naman, parang, what life do you embrace now? Ako maiyak ka, pressure ka ba Di ko siya ma-explain. Ang dami kasi. Sige, sige. Hanggang mamaya tayo dyan. Tingin ko yung life na I embrace today is mas gusto ko mag-serve kasi parang I'm happy na to serve. Parang dati, di mo siya, parang normal lang naman mag-serve. Parang may sense ang serving. Parang, ayun na yung gift mo kay God. Kaya di mo siya maano. Tsaka yung, ano pa ba? Katulad sa sabi ko, yung service, yung paghihirap. Andyan yun Nandun yan sa serving Nagagamit ko yan by God. Yung sacrifices mo. Kasi nagpa-practice sila dito, di ba? Yes. Ibig mo sa Saturday nila, imbis na Pahinga, mag-ano sila. manood, maglaro. Magpa-practice sila. Mag-practice ka, you get to be here. Kasi mas naging malalim na yung definition of your service, of your love. You're doing it not out of service, honestly, for me. You're doing your service out of your love, out of your pusa, out of your pagmamahal kay Lord. Yun yung pinakamaliit na mabibigay mo. Parang, Lord, ito yung ma-offer ko, yung talent ko. Pero si God, kahit gano'ng kaliit yan, welcome, kahit maliit yan, tatanggapin niya yan. Alam mo kasi parang yung camp, kung someone ka na hindi kilala si God, kumbaga yung camp yung nagiging way para magkaroon ka ng relationship with Jesus. And dahil may relationship ka na sa Kanya, may feel mo na, wow, ang saya kasama ni God. I will serve Him. Yung mga ganung moment. Hindi, actually maganda sa camp. Grabe itong marketing ng camp. Pero encounter talaga siya. Pero hindi siya yung biglang, ito si Lord. Ito na. Hindi, parang naging nananamnam mo siya paunti-unti na ikaw na yung magkukusang mag-serve, maging committed, even mag-sacrifice. Parang, Lord, sige, sacrifice ako. Kasi nalaman mo na, ano ba yung kahulugan ng pagmamahal? Hindi siya bigla nanunuot, dahan-dahan, nananamnam mo. At saka yung commitment na nag-i-stay sa atin, hindi imposed by someone na, o kailangan builder natin, dapat committed ka or whatsoever, it is imposed by God. Kumbaga, alam mo yun, dahil sa
relationship mo sa kanya, parang sa mag-boyfriend and girlfriend, di ba? Dahil mahal niyo isa't isa, committed kayo ng pusa sa isa't isa. Yeah. Parang ganun. Plus, honestly, andito tayo sa parang how do we invite the Flizens Yeah. to join Camp Kalye. Alam nyo, honestly, yung camp, di ba sabi namin parang personal encounter kay Jesus, Ah. plus points na yung friends, Yeah. yung friendship na mag-rebuild. But Mm-mm. really, it's really for you. Mm-mm. Yung babayaran nyo, parang grabe, ang liit pa. Alam mo yun? Oo. Grabe yung balik. Parang Sulit na sulit. Kumbaga. never mapapantayan ng pera. Yung ganong yung experience. experience. Oo. At saka hindi lang sa mga youth na nakikinig. Yeah. Especially din sa mga parents na Parents, nakikinig. actually. Oo. Ako, I feel like we're in different generations Mm-mm. speaking na nag-join ng camp, but what we experience are really unique, Mm-mm. different. Mm-mm. Encounter siya eh. Mm. Ikaw, parang, wait, let me, parang sabihin lang na parang let your kid encounter For Jesus, oo. God, Oo. through camp. If you were to invite our youth, the parents, Oo. how would you invite? This is your time. Okay. This is your Siguro kung ako yung mag-i-invite sa mga parents para sa mga anak nila na isama sa Camp Kalye, siguro i-push nyo talaga yun. I-push nyo, i-go nyo talaga, encourage your children to go sa camp. Kasi aside sa fun, aside sa relationship, aside sa friendship, ito kasi yung, I know, na-encounter natin si Jesus sa everyday, Yeah. pero iba yung impact ng 3 days na ilalaan mo para kay Jesus. 2 to 3 days na kay Jesus lang. Yung Walang cellphone, walang cellphone, distraction. walang school, walang Yes. work. Yung ganon, iba yung encounter niya kasi doon yung bata at saka si Jesus nagkakaroon ng interaction, nagkakaroon ng intindihan, di ba? Like what happened to Isaiah. It is one step, makikita mo yung change talaga. Yeah. It is one step closer to Jesus Yes. talaga. So, I encourage all the parents talaga. Sa mga tita, sa mga lolo't lola, let your children encounter Jesus during the camp. Because Camp Kalye is one step closer to Jesus. Nasa sa inyo ang decision to say yes. Yeah. Nasa inyo ang pressure. Para sa akin, ma-invite ko sila kasi pag dito, ano ba? If they want to, anything you want to. Masasulit ang yung bayad po. Parang, sabi nga ni ate, dagdag points yung friends and tsaka yung mostly yung relation mo kay God. Parang, di masasayang yung bayad mo. Sulit na sulit siya. Nagbayad ka ba nun? Magtiwala tayo sa someone na na-experience na, di ba? Yes, so, andun na si experience, nandun na yung fun, nandun na yung activities, but we are here sa Camp Kalye for an encounter and experience, a very, very intimate experience that will help you encounter, and that will help your life really change 360. 360, Ay, yeah. mali pala, 180. 360 bumalik lang. At speaking of sulit ang bayad, alam nyo, kung meron mang problem with the finances, just message the Feast Youth Taytay FB page and we'll help you. Gagawa natin ng paraan. Alam mo, masasuggest ko lang sa nila, no? Isali nila yung youth nila, then bahala na. And I mean, it will follow yung finance. Yeah. Isali nila yung bata, isali nila yung finance, will follow. Yeah. Kasi maraming generous people. For the past year, there are a lot of youth who are really in need of funds. Ang daming gustong sumama and the miracles do happen because there are generous givers. Yes. Ang mga elders po, ang mga brothers and sisters po ng Taytay, napaka-generous, mapagmahal, ay talagang so sponsor ng 10 o mga 15. Ganun. Nagbigay Na-pressure na. Ano sinasabi mo? But really,
tama si Peter, funds will follow. No problem. Just please message our page. Message itong Our Youth na FB page natin. Magagawa ng paraan yan. Yes. And I think that ends Is our episode. And we can't wait to see you in our Camp Kalye 2024. Again, I am Peter. And I am Christine. I am Isaiah Cruz. And And we are How Are Our You Youth, the the Podcast. Bye! Camera rolling, audio rolling. Not yet. Di ako gamay sa ba't ganito yung hype mo. Di ako. Grabe! Nakaka-excite naman. Yeah. Sabi ko tuloy-tuloy tayo. Ay, tuloy ba? Akala ko kailangan na. Pero Alam mo. ano ka